over dx. Yan. Ito yung differentiation formulas. Ito mga formula na to, nanggaling dun sa may limit na formula natin, yung limit ng f of x plus h minus f of x all over h as h approaches infinity. And dun, ito mga formulas na to, dun yan na-derive dito. Dun sa limit na formulas. Yan, yung mga formulas na yan, yung 1 to 8. Tapos, ang ginawa ko dito, sinama ko na yung application ng chain rule. Kasi kung papaghiwalayin natin, halimbawa dito sa 5, kadalasan kung magse-search kayo, ang formula lang na ibibigay ay nu raised to n minus 1. Wala yung du over dx. Di ngayon, ginawa ko, pinagsama ko na kasi kung papaghiwalayin, mas nakakalito yun. Kasi sa tunay, magkasama naman talaga sila. Di yun. Di yung 1, derivative ng constant, tandaan nyo, 0. Bawa, derivative ng 1, 0. Derivative ng negative 15, 0. Derivative ng 1 million, 0. Basta constant, 0. Yung 2, pinagsama siyang may constant tapos may function or variable. Ang ginagawa, nilalabas lang yung constant tapos i-derivative yung function or variable. Yan. Sa 3, sum rule, yan, isa-isahin lang siya every term. Kada term, i-derivatives. 'Di ba? Yung u, derivative ng u over dx, derivative ng b with respect to x. Yan, sum rule at difference rule. Isa-isahin kada term ang gagawin. Number 4 ay product rule. Derivative ng u times b equals sa u db over dx plus p du over dx. Yan. Gagamitin natin yung mga formula na yan mamaya. Sa 5, power rule. Derivative ng u raised to n with respect to x equals to nu raised to n minus 1 du over dx. Sa 6, the derivatives ng square root ng u over dx equals siya sa du over dx all over 2 square root ng u. Itong number 6, nanggaling lang yan dun sa power rule, sa number 5 na formula. Sa mga susunod na example, papakita ko sa inyo kung bakit nanggaling lang yan dun sa 5. Sa 7, quotient rule, derivative ng u over b, b du over dx minus u db over dx all over b squared. B is not equals to 0. Sa 8, derivatives ng constant over b, equal siya sa c, negative c, db over dx all over b squared. Itong number 8 na formula, nanggaling na siya dun sa number 7, sa quotient rule. Yan. Differentiate each of the following functions. Di papakita ko kung paano ginagamit yung formula. Yung formula, ulitin ko, nanggaling dun siya sa formula ng derivatives na may limit. Yung mga formula na yun. Kasi kung gagamitin yung may limit, masyado siyang komplikado. Komplikado masyado yung isosolve pag yun ang ginamit. Kaya nag-derive ng mga formula. Yan yun. Papakita ko rin kung bakit komplikado yun mamaya. Di-solve natin itong ABCD. Yan, ito na yan. Differentiate each of the following function. A, f of x equals x to the 4th. Anong gagamitin natin formula doon sa A? Anong rule? Power rule. Kasi may exponent siya. Di gagamitin natin yung number 5. Sabi, d over dx u raised to n equals dash siya sa n u n minus 1 du over dx. Ang tanong sa A, f of x equals x to the 4th. Yan. Ano natin? D over dx x to the power 4. Yan. Kung titingnan nyo sa formula, ang u natin yung x, ang n ay 4. Di gagamitin natin yung formula, ang u equals x, ang n equals 4.
Hindi gagamitin yung formula. Sabi, n daw. N natin ay 4. Yung u natin ay x. Kopyahin lang. N ay 4 minus 1 ay di 3. Derivative ng u over dx. Derivative nito ng x ay 1. Di times 1 lang yan. Di ang sagot dun sa una ay 4x cubed. Ngayon, tanong bakit naging 1 ang derivative ng x? Ginamitan lang rin siya ng power rule. Explain natin. Bakit naging 1 ang derivative ng x? Di ba ang x, may 1 siya diyan na exponent. Gagamitan natin ang power rule. Ang n natin ay 1 times x raised to 1 minus 1. Di may siyang 1x raised to 0. Di any number raised to 0 equals to 1. 1 yan. Di 1 ang sagot. Yun. Doon lang rin siya nanggaling. Derivative ng x, basta derivative ng variable, single variable, 1 yun. Derivative ng x, 1. Di ang sagot dun sa unang tanong, 4x cubed. Yan. B naman. Sagutan naman natin yung B. Tingnan ko lang yung yan. Yan. Sagutan naman natin yung B. Yan. F of x equals 15x raised to the power of 100 minus 3x raised to the power of 12 plus 5x minus 12. Itong B, ang gagamitin natin dito ay yung ito, sum or difference rule. Pero may kasama siyang power rule. May kasama siyang power rule. Kasi 'di ba yung sum or difference pag dinerivative mo, kada term, i-derivative siya. Ibig sabihin, di-derivative natin tong first term. Sa first term, ang gagamitin natin ay power rule na may kasamang number 2, yung may constant kasi may 15. Ito, power rule din, derivative ng constant. Yan. Di isa-isay natin. F. Yan, derivative muna natin yung 15x raised to 100. Power rule na naman gagamitin natin na may kasamang yung number 2, constant. 15x raised to 100. Ang sabi dito sa number 2, ilalabas lang yung constant. Kung i-derivative natin yung term na 15x raised to 100, ilabas lang natin yung 15. Ngayon, yung x raised to 100, gagamitan natin yan ng power rule. Di ang yun na naman natin ay x. Ang n, 100. Gagamitin yung formula, derivative ng power rule, u, n minus 1, di n muna, n, u raised to the power of n minus 1, du over dx. Yan, tandaan nyo na yung power rule. Yan, di ngayon, ito ang derivative natin. Ilabas natin yung constant na 15. Ang n natin ay 100, lagay natin 100. Ang u natin ay x, raised to the power of 100, minus 1. Derivative ng x, di ba, 1. Huwag natin ilagay. Di, ang sagot dun sa first term, 15 times 100, 1,500, x raised to the power of 99. Yan, yun yung sa first term. Sa second term, dire-diretsahin natin dito. Sa second term, di lalabas natin yung constant, negative 3. Di x raised to the power of 12 ang di-derivative natin. Di power rule na naman yan. N, u, n minus 1, du over dx. Memorize na to, gamit tong power rule. Ang n natin ay 12. Lagay lang yung 12. Ang u ay x. 12 minus 1, 11. Derivative ng x1. Ay dito ay multiply lang ng 12x is the power of 11. Yung
pangatlong term, 5x. Di gagamitan natin ng yung number 2. Diba, 5x, ilalabas lang yung constant. Lagay na yung 5. Tapos, derivative na lang ng x. Derivative ng x, diba, 1. 3 times 1 yan. Yun na yung pinaliwanag ko kanina, yung derivative ng single variable. Laging 1. Itong fourth term, anong derivative ng negative 46? Sinong gustong sumagot? 0 po. Okay, very good. 0. Kasi constant. Derivative ng constant, yung number 1 rule, 0. Ito. Derivative ng constant, 0. Eh di 0 na yun. Plus 0. Yan. Eh di simplified lang natin. Negative 3 times 12, negative 36. X is the power of 11 plus 5. Sabihin, ito na yung sagot. Yan. Lagay natin. Pa-check dun sa module natin para nag-typo ako dito dun sa 1.5. Parang hindi 1.5 yung sagot dito. Parang typo. X is the power of 11 plus 5. Yan, ito yung sagot dun sa B. Dun sa C, anong rule ang gagamitin natin? Anong rule? Quotient rule. Delete lang natin to. Paano yung quotient rule? Eh, yun yung number 7. Sabi, derivative ng u over b equal siya sa b du over dx minus u db over dx all over b squared. So, solve natin yan. Ang u natin, di ba, u over b. Yung u natin, yun yung function na numerator. Yun yung u. Ang u natin, x squared plus x minus 2. Ang b natin, x cubed plus 6. Yun. Ngayon, gagamitin natin yung formula. Yan. Nasaan na ba yung cursor? Yan. The derivative, pwedeng f prime of x. Yan. Yun ang, di ba, sa notation. Gamitin natin yung formula. B du over dx. Sabi, b daw muna. Di, kopyahin natin yung b. Susundin lang natin yung formula. Ay di siya ay x cubed plus 6. Ngayon, sabi sa formula, du over dx. Ibig sabihin nun, derivative ng u with respect to x. Di-derivative natin yung function u. Di-derivative natin yung function u. Du over dx. Di ba, polynomial siya. Term by term natin siyang i-derivatives. The first term, anong derivative ng x squared? Sinong gustong sumagot? Derivative ng x squared. Power rule lang. 2x. Okay, very good. 2x. Kada term, derivative natin. Derivative ng x. 0. No. Hindi siya constant. 1 over 1. Very good. 1 po. Okay, 1. Derivative ng negative 2. 0 po. Yan, 0. Kasi constant siya. Eh di ang du over dx, sabi sa formula, b du over dx, lalagay natin dito yung du over dx na 2x plus 1
Ngayon, sabi sa formula, minus daw sa u dB over dx. Di u, ang u natin ay yung x cubed. Wait lang po. Sige po. Sige po. Cube po, di ba yung ano? Yung Wait lang. u. Wait Yung lang u. po. Yung u ang... Ay, alam, wala po pala. Oh, okay na? Sige po, salamat. Okay. Di ngayon, sabi sa formula, di ba, ito yung b du over dx. Ima-minus siya sa u db over dx. Di ngayon, u daw, ang u natin ay yung x squared plus x minus 2. Di, kopyahin lang natin yun. Tagkalin ko na itong mga nasa taas, baka nandito kayo. Basta susundin nyo lang yung formula. E di, u. Ang u natin ay x squared plus x minus 2. Ngayon, db over dx. Derivative natin yung function b. db over dx. Sinong gustong sumagot? Anong derivative ng x cube? Power rule. 3x squared. Okay, very good. 3x squared. Di, solve natin ano? X cube. Ang u ay x. Ang n ay 3. Di, using formula ng power rule sa derivatives, n, u, n minus 1 du over dx. Ang n natin ay 3. Kopyahin na yung 3. X natin ay yung u. 3 minus 1, 2. 3x squared. Ang derivative ng u natin, ang u natin ay x. Derivative ng x ay 1. Kaya 3x squared. Yun. Ngayon, may kasama pa yung x cube. May plus 6 pa. Anong derivative ng 6? 0 po. 0. Di kaya 3x squared na lang. Ang derivative ng function b, 3x squared lang. Kasi yung 6 ay 0 na. Di multiply lang natin to sa 3x squared. Tapos sabi sa formula, susundin lang natin yung formula, over b squared. Ang b natin ay x cubed plus 6. I-squared lang daw siya. Yan. Di ngayon, yung numerator, simplified lang. Multiplication ng binomial. I-try natin. X cubed times 2x ay di 2x to the 4th. X cubed times 1 ay di plus x cubed. Hmm, 6 times 2x, 12x. 6 times 1 ay di 6. Ayan. Minus, isama na natin tong negative para dire-diretso. Di negative 3x squared times x squared ay negative 3x to the 4th. Negative 3x squared times positive x ay negative 3x cubed. Negative 3x squared times negative 2, positive 6. Yan. All over. Pwedeng i-expand itong x cubed plus 6 squared. Pwede naman hindi na. Pero expand natin. X cubed, pag squared ng binomial, squared ng first term, x to the 6. Para makuha yung middle term, ay multiply first term and last term twice. Then twice. The x cubed times 6. 6x cubed times 2 ay the 12 x cubed. Para makuha yung last term, square ng last term. 6 times 6, 36.
Tapos ngayon, simplified yung numerator. Combined like terms. Yung 2x to the 4th, saka yung ito, mga magkaparehas ng term. Hindi magiging siyang negative. Hindi siya i-cancel kasi 2 at negative 3. Hindi magiging siyang negative x to the 4th. Yung x cube, saka yung negative 3x squared, negative 2. Tapos isunod na natin yung depende sa order ng exponent, di ba? 4, 3, edi sunod natin 6x squared plus kasunod na natin yung 12x plus 6 all over x to the 6 plus 12x cubed plus 36. Yan yung sagot natin dun sa C. Yan, yun ang sagot dun sa C. Ngayon, yung sagutan na natin yung D. Lagay natin dito yung sa C. Mahaba masyado. Negative x to the 4th minus 2x cubed plus 6x squared plus 12x plus 6 all over x to the 6 plus 12x cubed plus 36. Yan, ito yung sagot sa C. Ngayon, solve na natin yung D. Tagkalin lang natin ito. Yan. Anong gagamitin nating rule dun sa D? Product rule. Kasi, product. Dalawang function, mag-multiply. Product rule. Edi, yung 4. Formula number 4. Ano? Ang U natin, itong first function. Ito ang U natin, ito ang B. Yan. Ang U ay, sorry, 6x cubed minus x. Ang B, ito natin ilagay yung B. 10 minus 20x. Yan. Sabi sa formula, solve na natin, f prime x. Formula ng product rule, u db over dx, du. Ang u natin ay 6x cubed minus x. Kopyahin lang yung 6x cubed minus x. I-multiply daw siya sa db over dx. Ibig sabihin yung derivative ng b with respect to x. Dahil polynomials, term by term, law ng addition or subtraction ng sa derivatives, di ba, term by term siya ang gagawin. Kada term, hindi derivative. Derivative ng 10. Anong derivative ng 10? Sinong gustong sumagot? 0 po. 0. Di 0 siya. Negative 20x, anong derivative niya? Ilalabas lang yung negative 20, tapos derivative lang ng x. Ano ang derivative ng x? 1, sir. 1. Kaya siya ay negative 20 na lang. Ano? Negative 20. Yan. Ito, di bawa, derivative ng 5x. Alam natin, 5. Kasi ilalabas lang yung 5, derivative ng x1. 5 lang. Derivative ng negative 3x. Alam natin, negative 3. Yun. Derivative ng 10x. Alam natin, 10 ang sagot. Yun.
Ganun siya. Kalin natin to. Yan, di susundin lang natin yung formula. Sabi, di ito pa lang yung u, dv over dx. Diba, plus daw yung b, du over dx. Ito yung sabing formula sa product rule. Ayun, ito yun. Number 4. Di, susundin lang natin yan. Madali lang naman yung derivatives. Basta alam nyo kung paano gawin yung formula. Tatandaan nyo lang rin yung formula. Kasi sa exam naman, sa board exam, walang tinginan talaga ng formula. Dapat memorize. And the b, ang b natin, yung 10 minus 20x, kukopyahin lang. Tapos sabi, times pa daw to sa dv over dx. Derivative natin yung, times pa daw siya sa du over dx. Ito, b du over dx. Times natin sa derivative nitong u with respect to x. Anong derivative ng 6x cubed? Sinong gustong sumagot? 18x squared, sir. Okay, very good. 18x squared. Kasi ilalabas yung 6, tapos derivative ng x cubed ay 3x squared. Tapos ilalabas yung 6, d times 6. Kaya siya ay naging 18x squared. Derivative ng negative x. Sinong gustong sumagot? Derivative ng negative x. Siya ay negative 1. Negative. Oh, negative 1 siya kasi may negative. Pagpalagay na may negative 1 siya, times x. Derivative ng x, 1. Di negative 1 times 1. Negative 1. Yun, di 18x squared minus 1. Yun yung du over dx. Lalagay na natin. 18x squared minus 1. Yan. Ngayon na gawa na natin yung formula, simplified na lang natin. Yung negative 20, di-distribute ay negative 120 x cubed plus 20x. Tapos multiplication ng binomial, d minus negative 20x times 18x squared, 20 times 18, 360, negative 360 x cubed. Tapos 10 times 18 x squared ay positive 180. X squared. Negative 20x times negative 1, positive 20x. Positive 10 times negative 1, negative 10. Yan, inano ko lang, dinirect ko lang yung pag-solve. Pero pwede naman kayong gumamit ng long method kung medyo nalilito pa dun sa direct. Ito yung long method. Papakita ko na rin. Check natin kung tama yung sagot natin. Yan. Di una, parang multiplication lang ng numbers. Di negative 1 muna gagamitin. Negative 1 times negative 20. Positive 20x. Negative 1 times 10, negative 10. Ngayon, tapos na yung negative 1, yung 18x squared naman. 18x squared multiplied by negative 20x ay negative 360 x cubed. 18x squared multiplied by 10, positive 180 x squared. Tapos, ano lang, addition,
Di wala namang magkakagayang terms, edi yan na yung apat na terms. Ito naman yun, yung 180 x squared na yun. Yung 360, negative 360 x cubed. 20x na yun. Negative 10. Ayun. Di tama yung nakakuha natin. Ngayon ay simplified na lang yung equation, yung function. Di combine like terms. Negative 120x cubed minus 360x cubed ay negative 480. Tapos yung x squared na term, wala namang kagaya, sulat na lang. Yung 20x plus 20x, di magiging 40x. Minus 10. Yan, ito na yung sagot dun sa D. Yan. Yan, hindi ko na isusulat. Ano, negative 480x cubed plus 180x squared plus 40x minus 10. Ngayon, papakita ko kung bakit komplikado yung formula ng derivatives. Ay, sorry. Pag ginamit yung formula ng derivatives na may limit. Kaya na-derive itong mga formula na to. Pakita ko. Yan, di ba formula ng derivatives na may limit ay f prime of x equal siya sa limit h approaches 0 f x plus h minus f of x all over h. Halimbawa, ang f of x natin ay equals 5x. Di ba, alam natin, derivative nito. Ano ang derivative ng 5x? Sinong gustong sumagot? 5 po. 5. Very good. Alam natin, 5 ang sagot. Pero gagamitan natin itong formula ng derivatives na may limit. Di, ang f of x natin, 5x. Di ba, sa formula na to, ang wala ay yung f of x plus h. Yun ang kukunin natin. Di 5 x plus h. Di may siyang 5x plus 5h. Yan. Di ngayon, nakuha na natin. Pwede na natin gamitin yung formula niya. Ang f of x plus h niya ay 5x plus 5h minus ang f of x natin ito. Di minus 5x all over h. Ngayon, sa numerator, makakancel yung 5x minus 5x. Di siya ay 5h over h. H over h, 1. 5 na lang. Yan. Di ba, pag sa limit, kahit anong value, kung constant yung function, yun pa rin ang sagot, constant pa rin. Kaya ang sagot ay 5. Di ba? Isa pa, try pa tayong isa. Gagamitin natin itong formula ng limit. Di ba, matagal pa pag yan ang ginamit. Pero saglit lang, alam agad natin yung 5. Try natin x squared. Ito yung i-derivative natin, x squared. Diba, alam natin ang sagot, 2x, derivative ng x squared, 2x. Yan, dapat yan ang makuha natin, 2x. Ngayon, sa formula na to, ang wala na naman yung f of x plus h. Di kukunin natin. Yan, expand lang yan. X squared
plus 2xh plus h squared. Yun lang, di nakuha natin, lagay lang sa formula. Ayun, natin pala dun. Yan, nalagay lang natin sa formula. Lagay lang natin. Ang f of x natin, h squared, d minus x squared. All over h. Cancel yung x squared. Di natira ay 2xh plus h squared over h. Ngayon, may common monomial factor na h. Labas natin. 2x plus h all over h. Cancel yung h. Di natira ay 2x plus h. Tapos sabi daw, limit ay h approaches 0. Ang h natin ay 0, di ang sagot ay 2x. Yun. Yun, ganun kadali pag ginamitan ng formula. Diba, yung x squared, power rule lang. Saglit lang, kuha agad na 2x. Kung gagamitan ng formula ng derivatives na may limit, mahabang process pa. Eh lalo na kaya, paano kung agay nitong number 1, x to the 4th, bago nyo makuha itong 4x cube. Ang daming papagdaanan. Yung x plus h na lang, to the power of 4. Yan, kukunin nyo yan, tas ma-minus nyo pa yung x to the 4th. Tas over h. Yan. Yun, kaya mas useful yung derived formulas na. Tapos dito sa derived formula, sinama ko na yung chain rule, yung application ng chain rule. Kasi mas maganda yung ganun. Kasi kung papaghiwalayin, mas nakakalito yun. Tapos di next meeting, papakita ko kung bakit kasama na sa formula natin yung chain rule, yung application niya. Di balik tayo sa presentation. Ayan.